Alright mga kapatid, mula kay Melv's Castle, balikan natin at pag-usapan ng isa sa mga balitang iniiyak ngayon ng China. Dahil ang isa sa mga bansang kilala pagdating sa pananakop mga tol ay mukhang hahamunin at tutunggaliin mga tol ang bansa ngayon na nagpipilit din manakop ng mga teritoryong hindi naman kanila. Parehong mananakop 'to mga tol, eh. Ito yung bansang Germany mga tol, alam naman natin kung ano history niyan. Halos sakupin niya ng buong Europa mga tol nung mga panahong digmaan dati 'no. At ngayon, ang tumatawag ng pansin ngayon dito sa China na ayaw kumilala sa internasyonal na batas, sa UNCLOS, na ayaw nilang irespeto at ayaw nilang igalang mga tol. Kaya dito sa panonoorin natin mga kapatid, aralan at pag-usapan natin ngayon, iyak ang China sa balitang ito, most dangerous country. Pinagbantaan ng China. Malaking babala ito mga tol. Itong video panonoorin natin mula kay Melv's Castle. Yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba ng video ito mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong classic reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nakakilabot ang balitang ito. Pinakinatakutang bansa sa Europa noong World War II kumampi na sa Pilipinas. Naging malupit to mga tol. Walang iba kundi ang Germany. Sa hindi nakakaalam, Germany lang naman ang sumakop sa halos buong Europa ng mag-isa. Walang kakampi at never man natalo sa giyera. Kahit nga ang buong Soviet Union na binubuo ng Russia at marami pang mga bansa, hindi nanalo sa digmaan kontra sa Germany. Okay, so in the history mga kapatid, history natin, ang Germany ang isa sa mga bansang mananakop talaga no mga panahon na yan. No? Halos kabuuan ng Europa mga tol ang sinakop nila at naging malupit to. Na ngayon naman mga tol ay parang kumukundina na. No, sa isang bansang gustong parang idol ata niya yung Germany, no? Idol niya ata mga tol ang Germany at gusto niyang gayahin ang ginagawa ng Germany mga tol. Nung ginawa ng Germany nung unang panahon mga tol. At ngayon, eto naman ang gumagawa ngayon, China. No, tingnan natin mga tol kung ano ang magagawa ng China mga tol sa marami na silang katunggali ngayon mga tol eh. At marami nang pumupuna sa kanilang mga pinaggagawa. Di nanalo sa digmaan kontra sa Germany. Dito direktang kinall out ng Germany ang China. United Nations Convention of the Law of the Sea ay valid. Di mo po pwedeng baguhin basta-basta ang batas China. Nakasaad sa batas na pagmamay-ari at tanging Pilipinas lang ang dumamay-ari sa West Philippine Sea. Which is true mga tol. Diba? At lagi naman nating tinatalakay at lagi nating pinag-uusapan dahil baka meron dito mga bagong Pilipino lamang na ngayon pa lamang nakapanood dito sa reaction video natin. Para mas malinaw lang mga kapatid, no? Yung ipinaglalaban ng Pilipinas, ito ay hindi ordinaryong gawa-gawa lang o hindi ito yung tipong imbento lang natin. Yung claim natin dito sa West Philippine Sea ay sinusuportahan niya ng international na batas. UNCLOS number 1 mga tol. Ang UNCLOS ang nagsasabi na tayo ay merong 200 nautical miles exclusive economic zone mga tol na kung saan lahat ng mga nasasakupang lamang dagat dyan, yamang dagat, lahat dyan ay may karapatan ng Pilipinas mga tol. Diba? Na parang ayaw kilalanin o hindi parang ayaw kilalanin ng China mga tol. Kaya nga nagkakaroon tayo rito ng tensyon. Biruin mo ilang isla ang nireclaim nila rito mga tol sa loob ng West Philippine Sea na ngayon ay tinayuan na nila ng military base. Tapos akala mo kung sinong may-ari ng teritoryo natin kung makapagpalaya sila di ba? Ganun sila katindi. Hindi mo po pwedeng baguhin basta-basta ang batas China. Nakasaad sa batas na pagmamay-ari at tanging Pilipinas lang ang dumamay-ari sa West Philippine Sea. Malaking sampal to sa China. Sinupalpal ng katotohanan ng Germany. Dual cooperation is crucial for both the Philippines and Germany. It also sends a clear message to our partners. The countries advocating the rules-based international order stand together. And our stance is clear. All countries must be able to enjoy freedom of navigation
regardless of their economic strength or geographic size. Di ba? Di ba regardless yan kung gaano man kalaki yung bansa mo o gaano man kaliit yung bansa mo, lahat ng bansa mga kapatid ay may karapatan doon sa tinatawag na freedom of navigation na tila ba ayaw ipagkaloob ng China sa ibang mga bansa. Di ba? Kasi every time na naglalayag tayo rito sa loob ng West Philippine Sea, mga tol, eto sila eh. Humaharang, eto sila nang hahabol, di ba? Etong nakaraan nga lang, binuntutan nila ng binuntutan yung BIFAR eh. Kasi yung BIFAR natin, mga tol, pumapalag na rin. Di ba? Pinapamukha sa kanila, sinasampal sila ng katotohanan, no? Teka muna China. Etong dagat na to ay sa Pilipinas at hindi sa inyo, kayo ang walang karapatan dito, di ba? Tuloy natin. Is crucial for both the Philippines and Germany. It also sends a clear message to our partners. The countries advocating the rules-based international order stand together. And our stance is clear. All countries must be able to enjoy freedom of navigation regardless of their economic strength or geographic size. Yeah. This is what we stand up for, together with our partners. And this is how we can guarantee stability and security. It is our obligation to strengthen the maritime order, and we are living up to it. The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, is valid. Yan, no? We call on all countries to adhere to it. Diba? But we need to do more. Napakalinaw, valid mga tol, ang UNCLOS. At ito panawagan ng Germany na dapat lahat ng bansa sumunod dito at igalang mga tol itong batas na to. Dahil kung hindi mo talaga igagalang ang batas, kahit na sa barangay man lang yan, sa city mga tol, pag hindi ginagalang ng citizen ng batas, wala talagang kapayapaan. Then stand up for UNCLOS. We need to contribute to de-escalation. This is only possible if we keep all channels of communication open, including those to China. By participating in the Indo-Pacific deployment, we uphold the rules-based international order. At kung magkaroon man ng giyera sa South China Sea, West Philippine Sea, kasalanan at China lang ang dapat sisihin dito. Isa lang talaga ang may kasalanan at pwede magdulot ng kaguluhan dito. Uhaw at hayok na hayok sa kapangyarihan ng China. Di raw hahayaan ng Pilipinas at kaalyado nitong bansa na maghari-harian dito si Xi Jinping. There is only one cause of conflict in the South China Sea, particularly in the West Philippine Sea. It is China's illegal and unilateral attempt to appropriate most, if not all, of the South China Sea as their internal waters. Grabe, no? Sinampal ni Gibo Chodoro ng katotohanan tong China eh. Pursuant to now their 10 dashed line on a nebulous and unfounded claim of historic rights. They always claim they have indisputable sovereignty and jurisdiction over all these areas against all norms of international law. Diba? Against all norms of international law. Yung claim ng China mga tol, makasariling claim yun. Diba? Pansarili lang nila pero wala naman siyang walang kumakatig na batas sa kanya. Walang basihan eh. Diba? Makasariling claim lang eh. And that is the sole cause of tensions in the South China Sea. Napakalinaw. Talagang yun yung punot dulo, the sole cause, diba, ng tension sa West Philippine Sea. Napakalala naman talaga. Balak rin ng Germany lumanda ng kasunduan sa Defense Cooperation Agreement. Wala pang detalye tungkol dito, pero makatutulong raw to sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas pag nagkagyera at tuwing may kalamidad rin. Stands to reason that a strong, credible deterrent posture is necessary both for discouraging unlawful behavior by any threat actor on one's country, and secondly also since a lot of big ticket items are multi-use, and the Philippines being one of the most vulnerable countries, if not the most, to climate change, it will also help in humanitarian assistance and disaster. Hindi natin kaya sa giyera ang China,
Pero dahil matalino si Secretary Gibo at si PBBM, dinadaan to sa pakikipag-alyansa para syempre kung umabot man sa kasukdulan ng gulo, may resback tayong dadating. Kayo, pabor ba kayo rito? Oo naman, pabor na pabor mga tol. 'Di ba? Alam niyo mga tol kung bakit natin paulit-ulit na binibigyan ng reaction video yung mga ganitong balita. Kasi sad to say mga tol, magpahanggang ngayon, kahit na meron na tayong internet, may social media na tayo bukod sa mga telebisyon, may mga Pilipino pa ring aanga-anga. Paano ko nasabing aanga-anga mga tol? Biruin mo hanggang ngayon, naniniwala sila doon sa mga propagandist ng China. Yung mga pro-China mga tol, 'di ba? Dito sa Pilipinas na patuloy na naghahatid ng mga balitang pabor sa China, 'di ba? Kitang-kita naman talaga natin kung sino ang patuloy na gumagawa ng mga kaguluhan dito, 'di ba? Kapag ang isang bansa ay ganid o halimbawa ang isang tao ay ganid mga tol, wala talagang kapayapaan doon, marami talagang kalaban 'yun. Bakit? Kasi kahit yung hindi kanila, aangkinin nila mga tol Lalong-lalo na talaga kung ang isang bansa ang pinag-uusapan natin dito mga tol, hindi to tao-tao lang Biruin mo, meron tayong sariling exclusive economic zone. Dapat yung mga langis na nandiyan diyan atin. Dapat yung mga isda diyan atin. Kaso anong ginagawa ng China mga tol? Inaangkin nila. Tapos sila pa yung mahilig mambaliktad ng kwento na Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo. Aba okay din no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.